We are now live. Okay, kapatid na Jeriel at kapatid na Henry at mga kapatid na nakikinig sa iba't ibang dako ng mundo, kami bumabati sa inyo ng magandang araw, gabi o hapon, anuman ang oras sa kinalalagyan yung dako. Kapatid na Jeriel. Magandang umaga at magandang hapon at magandang gabi saan man kayo naroroon. Nako, ito na naman tayo, magkakatuwaan tayo at magkakaroon tayo ng palitan ng pagkukuro-kuro natin at usap-usapan natin at higit sa lahat sa programang ito, binabasa natin ang nakasulat sa Biblia. At hindi ho namin ipaliliwanag. Ano po? Basahin din ninyo at tignan ninyo kung ang aming ibinabahagi sa inyo ay talaga bang yun ang nakasulat? Yung ba talaga ang ibig dapat sabihin ng akin dapat maintindihan? Napaka buti po na magbabasa rin kayo. Ano po? Magandang gabi po kapatid na Erning. Magandang gabi kapatid na Henry. Nako, ikaw pala yung nandyan sa Texarkana ngayon Oo, teka, malayo-layo yan. Oo, Okay, bueno. Magandang gabi po sa inyong lahat. nandyan na, malapit na sa Louisiana yan. Yan po, boundary ng Louisiana, kapatid na Erning. Ah, Texarkana, Texas. Teritoryo po namin ni kapatid na Henry yung Texas. yeah, taga-Riang kayo eh, ano? O bueno, tayo muna ay mananalangin mga kapatid. Aming Panginoon, Diyos na maluwalhati at Yahuwah ang iyong banal na pangalan, maraming salamat po muli dahil sa iyong walang humpay at walang patid na patnubay sa amin. Sumasampalataya kami. Umiiral kami hindi dahil sa aming kagustuhan o kakayanan, kundi ito'y dahil sa awa mo po sa bawat isa sa amin. Mahabag ka po na sa amin pong gagawing pagtalakay ng mga importanteng bahagi po sa buhay namin, ay aming hinihiling na sana'y pakipatnubayan mo po kami na ang mga salita mo at mga katotohanang aming ibabahagi, pakinabangan po ng lahat at sana'y maging bukas ang pag-iisip ng mga tao na nakikinig at sumusubaybay sa aming ginagawang pag-aaral. Umaasa po kami, maging ang aming mga pagkakasalay sa amin iyon ang ipinatawad. Ang lahat ay sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Nako po at magandang gabi po uli, kapatid na Erning, kapatid na Magandang gabi. Henry. Okay. Ano po ang ating magiging paksa sa ating pong Ito po yung episode katanungan May 202? katanungan na naman sa atin Alam nyo, maraming nagbibigay sa atin, lalo na dyan sa Pilipinas at maging dito sa Amerika, nagbibigay sila ng mga nais nating talakayin Gusto nilang matalakay natin. Ito, yung black voting. Kasi alam nyo, nagkakagulo na naman dyan sa Pilipinas di ba? Oo, Alam totoo nyo, yun. nadadamay din, maraming nadadamay din dyan sa mga pagkakagulo na yan. Ngayon, yung iglesia kasi, meron din kinalaman dyan di ba? Sa mga nangyayari. Kasi Oo. nga, nakasawsaw na sila doon sa politics ng Philippines Yan ang ano ng iglesia Kaya yan, why must the black voting inside the Iglesia ni Cristo of Manalo? Yung Iglesia ni Cristo, yun yung Iglesia ni Manalo Be abolished. Dapat alisin na yan, no? Is it a form of religious bullying? Ayan ang tanong. Yan ang tinatanong. Alam nyo, sabi nga, sa mga iglesia ni Cristo, it's faith. Di ba? Yun ay pagpapasakop, yun ay, hindi nila nakikita yun talagang big picture tungkol dyan Kasi nga, kapag ka ang tao ay nabulag na sa isang pananampalataya, no? Kahit na ano ang marinig niya, kahit na ano makita niya, hindi na mababago yung kapatid na Erning Hindi Kasi nila oo. hindi nila nakikita kapatid na Jeriel the other side of the coin, 'di ba? Mhm. Eh, ang Hindi. nakikita lang nila yung isang side. Pero Yes. ang kabila nun hindi ho nila alam. Ay ito katulad ng paksa na yan ay itinatanong sa atin, why must it is necessary na yung black voting sa loob ng Iglesia ni Manalo Mm. ay dapat nang maalis. Alam niyo kung Mm. bakit? May tanong na follow-up ayan is it a form of religious bullying? Anyway, Naku, kapatid na Jeriel, the Bible does not use the modern word bullying kasi pagkat wala namang yan yeah. Oo. moderno yan. Oo. Mm. But it Tama. addresses, ito'y bumabanggit ang mga talamang ang Biblia ng Mm. related na behaviors katulad halimbawa ng
opresyon. That's a form of Mhm. bullying. Katulad Yeah. ng harassment. Aba, Yeah. form of bullying din yan. Mm. Persecution, it is another form of bullying. Yung Yeah. hatred, yung ikaw ay mapuot sa iyong kapwa, another Yeah. form of bullying po yan. Violence, yung pride, Yeah. mistreatment of others extensively. Yung talagang minimistreat mo yung iba, that is a form of bullying. Kung tawagin Totoo yan. natin ay religious bullying po yan. Bakit Oo. natin nasabing bullying po yan? Sapagkat sa block voting, you are not allowed to suggest na teka muna, I don't want to vote for this politician na ito. Etong gusto ko, no, matitiwalag ka eh. Di ba? Yeah. Mayroon ba tayong madidinig na isang taong nasa Senado na, kapatid na Jeriel, na matitiwalag pagka lumabag dyan sa mga alituntuning ipinatutupad ng kanilang TP? Mayroon ba tayong Hmm. papakita dyan, paparinig sa Meron, kanila? meron tayong pwedeng marinig eh. Mm. Ito, pakinggan natin ano, mga Pakinggan natin. kaibigan ano. Siguro maganda mapakinggan nyo. Palagi ko napanood na ng marami sa inyo to pero Oo. isinama natin dito pero hindi na namin ipakikita yung boses na lang nila no. Yung pagmumukha Boses, pa. wag na yung mukha nila kasi baka masira yung screen na. Hindi biro lang. mas pogi naman sa atin to, brother. Kasi nakasuklob pa to. Dati ganyan din tayo. Pasensya na kayo. Medyo kailangan kasi mawala yung ating tension eh, no? Hindi Oo. tayo magkakaaway, hindi tayo magbiruan. Pero yung ating pinag-uusapan, serious matter. No? Pwede naman nakangiti ka sa isang serious matter. Eh. Walang Pakinggan natin masamang ito. tinapay doon. Oo. Pakinggan Bago natin. nyo Narinig mo, pala, Sam. Oo, bago nyo kaya pala i-share yan, ano, Oo. oo. 3-part series to. Ayun, 3 parts. Oo. So, nasa part 1 at 3 lang tayo. Part 1 ito. Part 1 ito ng pag-uusapan. Introduction lang to, Oo. introduction. Kasi maigsi Pero lang ang bago nyo palabas yan, papakita lang natin, ano ba yung ating, ito, ayan. Ito, yan. Tama yan, kapatid na Henry. Tama. Ayan, the INC of Manalo preaches that black voting is a commandment of God. Naku. Naku. According to the INC of Manalo, black voting is the fulfillment of being united as one before God. Sabi kung yan ang inyong pananampalataya, para sa akin, kapatid na Erning, dapat nagkaisa sila, pati ulam nila mamayang gabi. Pati yung pamamahay, pati kotse dapat magkaisa sa lahat. Yeah, the INC of Manalo preaches that the only one assigned by God to make the final decision on which candidates to vote for is the chairman or executive minister of the INC of Manalo. Wow. Isipin mo, brother, ang dami nila, milyon-milyon. Isa lang? Isa lang. Oo. Oo. At isang apelido lang? Mm-mm. Wow. Ang dami naman tinawag. Mas meron, yung mga tinawag dyan, ano, yung sabi nga natin sa pananampalataya natin nun dyan, mga tinawag sa iglesia, mas may sakripisyo pa eh. Sino sa mga anak ni Felix Manalo ang nagkaroon ng sakripisyo para sa iglesia na nagpunta sa mga bundok, nagpunta sa tumawid ng mga ilog para ipalaganap ang iglesia ni chairman? Wala. Actually, alam nyo yung kasaysayan dyan sa Bataan dahil nadistino ko sa Bataan eh. O mga taga-Bataan, kamusta na kayo dyan ha? Ito, nadistino ko dyan. Ang una kong destino dyan ay sa Maribeles, tapos sa Bagak, pagkatapos sa Samal, Bataan. Yan ang destino ko, no? Ngayon, ang kasaysayan dyan, meron daw mga matatandang ministro, binigyan ni kapatid na Felix Manalo ng pera. No? Okay. Binigyan ng pera. Ewan ko kung magkano yun. Hindi ko alam kung magkano pera. Pero yun ay pamasahe para pumunta doon sa Bataan at magpalaganap. Yung isa, umabot hanggang Kulis, yung bago dumating ng Orani. Isa naman, lumagpas yata ng Orani. So doon sila nagpalaganap. Yun ang nagpakahirap. May dala silang konting barya na ibinigay ni kapatid na Felix Manalo, pero sila ang nagpalaganap dyan sa Bataan. Hindi mismo yung si Felix, no? Hindi mismo siya. Sa makatwid, si Felix naghirap din. Bakit kamo? Siya nag-umpisa di ba? Meron sakripisyo. Pero yung anak niya, simulan mo kay kapatid na Eranio Manalo, ano ang naging sakripisyo? Wala. Wala. Tapos ito ngayon, yung apo niya, ano sakripisyo? Wala. Di lalo na itong apo sa tuhod. Nako. Di ba? Pero alam nyo, no, ako naranasan ko yung black voting na yan. At ako'y noon bilib na bilib ako dyan dahil pag hindi ka raw nakipagkaisa, hindi raw, pag hindi ka nakipagkaisa, Oo.
ay maaalis ka sa talaan. At pag naalis ka sa talaan, yun ay nangangahulugan kamatayan, 'di ba? Yes. Kaya Tama. noon, ako'y nag-participate diyan. Ang una kong block voting experience ay noong 1992 election. Si Danding Cojuangco Mhm. ang Mm. dinala ng iglesia noon. Pero tsaka natin pag-uusapan yon. Ito lang yung ating, itong slide na 'to, sabi rito, "The INC of Manalo preaches that the chairman o yung kanilang tagapamahalang pangkalahatan, Mm. executive minister of the INC, will not and could not make any mistakes in his decisions Yun. because he's guided by the Holy Spirit." Kaya Hmm. kaya ang gagawin natin sa susunod na ating pag-uusap ay in part 2, papakita natin yung mga listahan nung Mhm. kanilang Oo. Binoto. ng binoto natin noon. Yeah. Mm. At iisa-isahin natin yung hihimayin natin yung mga kandidato na yon. Aalamin Hmm. natin, talaga nga bang hindi nagkamali ng desisyon? Ano? Mamaya Tama. papakita niyo yung isa sa, ang totoo, hindi lang 'to inendorso, miyembro pa 'to, no? Dati no, Miyembro yan. bawal kumandidato, pero parang hindi na bawal ngayon, ano? Hindi na bawal basta At saka alam mo, inaprubahan daw. Mm. yung kanyang salita, tapos ikukumpara natin dun sa mga sinasabi niya diyan na napapanood din ng mga Pilipino, kung saan yung mga sumusubaybay kasi diyan, ano, diyan sa nangyayari diyan sa Senado ng Pilipinas, yung nangyayari diyan sa The Hague. Maganda Mm. po kasing pag-usapan yan, eh. Alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, ano, hindi tayo namumulitika, pero yan ay current events, no? Mhm. Current events. Kailangan naman ang mga lingkod ng Diyos, abay, bukas din ang isipan pagdating doon sa nagaganap sa kanyang kapaligiran. Sapagkat ang lahat ng nagaganap sa ating paligid ay mga pangyayari na niloob na ng Diyos na magaganap, no? Mm. Kaya lang kinakailangan natin makita ano, Mm. saan dapat tayo nakapwesto. Sabi nga, saan ka lulugar kapag nakikita mo na yung mga bagay na yan? Saan ka lulugar? Ano dapat mong gawin? Alam No? niyo, tama kayo diyan. Noon 'di ba kaya tayo nagpa-participate sa block voting kasi tinuro sa atin, aral daw 'yun ng nasa Biblia, Oo. pakikipagkaisa. At Yeah. saka ito pa 'yon, ayan 'no, sa slide, hindi raw nagkakamali, Oo, Mm. ayan. hindi nagkakamali. Kaya ito nga 'no, ito kayo na-experience niyo mismo 'to 'no, ayan 'no, Mhm. ayan, bogus alert. Yeah, Yeah. yeah. Kayo Executive mismo ang nakarinig nito, sige po, kayo na ang Ito mag-expound sinasabi nito. Correct. sinasabi ng mga ministro, 'no? Kasama na tayo diyan, kasama ka na diyan kapatid na Ernie. Mhm. Yeah. Ay diyan. Ngayon, medyo medyo nagising ho kami ni kapatid na Ernie at saka ni kapatid na Henry. Ito sinasabi, if the chairman or executive minister of the INC EVM says that blood is white even though it is red, it is truly white. Ayan ang isa sa ano, alam nyo, yan ang experience natin. O yung mga ministro na nadistino dyan sa Italia or yung tinatawag nating ano bang district yan? Yan Southern, ano yata yan? Southern Europe, no? Mm. Southern Europe district, yung lugar na yan, ano? Yan mga kapatid, narinig ko yan sa isang ministro dumating dyan, na galing sa Diliman, nanggaling doon sa sentral, kilala din yan, yung tatay niyan ministro din, yan ay anak din ng ministro, no? Pumunta diyan, pinulong ang mga ministro at mga manggagawa na ang sinabi, ang pamamahalaan niya, kapag sinabi niya pula, kahit puti pa yan, pula na yan. Kahit puti, pula yan, pag sinabi niyang puti, puti yan, kahit pula pa ang tingin mo diyan. So, bogus yan di ba? Tignan niyo Alam 'yon 'no, mo, yung sa baba. Anong oo, kulay, anong sabi diyan, anong kulay yung nasa baba? kulay pula, Kulay Hindi, pula. puti yan, sabi ng pamamahala. kulay puli, puli na lang. Puti yan, yung text na sinasabi pure bogus and a sham, puti yan mga kapatid, sabi Yan ang ng pula. pamamahala, Ito puti yan. yung pula, ha? Hindi pula yan, hindi pula yan, puti. Anong Ah. kulay yan? Puti, Ah. puti yan para sa mga color blind. Oo. Ayan na nga di ba? Isipin mo kung anong uri ng pag ano tawag control sa isipan ng tao ang ginagawa ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo o ng Iglesia ni Chairman
na pinangungunahan ni Chairman. Kaya yan lang yan eh. Nakasama kami sa mga nabogus niyan. Ngayon kami po, ginigising namin ngayon. Ngayon kung ayaw nyo gumising, you still love to be there, it's fine. We are not asking you to sabi nga, to leave the iglesia or umalis kayo dyan. No. Ang sinasabi namin, pag-aralan nyo, manalangin kayo, tignan nyo kung ano sinasabi talaga ng Biblia bago nyo sampalatayanan. Kaya nga sa pamagat pa lang ng ating programa 1001 Berean question, yung mga Bereano. Oy, paalala uli natin, balik nga tayo doon kapatid na Henry, doon sa may Bereano, yung ating pamagat, yung 1001 Berean question. O tignan nyo kung ano yung mga Bereano. Ayan and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. That's what we want you to become. Open your mind. Just like what happened to us. Kailangan kasi magtanong bakit po? Kasi po, mga kaibigan, mga kapatid, kapag hindi tayo nagtatanong, kinagat natin, sinampalatayanan. Tapos ginawa mo. Meron nga kasabihan sa batas ng tao di ba? Ignorance of the law excuses no one. Hindi pwedeng hindi ka parusahan. Bakit? Sasabihin mo, hindi kasi hindi ko naman alam na yun Na you have to know the law, especially the law of God. When it comes to our salvation, we need to make certain that what we are believing and what we are actually practicing are the true commandments of God. Hindi ko mo sinabi nung leader, yun na tayo. Ayan nga. Ito ang sabi ni Haring Solomon dyan, kapatid na Jeriel. Kung ano ang sasabihin ng leader nila, pinaniniwalaan ng mga miyembro, may pahayag dyan si Haring Solomon. Dito sa 14:15 ang sabi niya, pinaniniwalaan ng taong wala sa katinuan ang lahat ng kanyang napapakinggan. Ngunit ang taong maalam, umunawa ay pinag-iisipan ng kanyang napakinggan. Mga kapatid, ang sabi ng Haring Solomon, kaugnay ng ating pinag-uusapan, pinaniniwalaan ng taong wala sa katinuan ang lahat ng kanyang napapakinggan. Kaya kapag lahat ng sasabihin ng leader ninyo ay paniniwalaan ninyo na hindi nyo sinusuri, ang sabi wala ang ganitong tao wala sa katinuan. Anong tawag doon sa wala sa katinuan sa isang ito yan sa English Meron ako niyang sa English sa Proverbs di ba? Proverbs. 14:15. Ito pa i-share ko rin naman sa inyo para makita ninyo yung nasa Proverbs Kasi napakahalaga na magbasa rin tayo. Kasi ang nakasulat lahat naman ang script ng mundo nakasulat sa Biblia pero kung makikinig lang kayo sa isang ministro at sa mga paghihiyaw-hiyaw nila, baka maligaw. Ayan po, palakihin natin ng konti. Ayun. A gullible. Lumaki na ba, kapatid na Erning? Malaki na. Malaki na. A gullible person believes anything but a sensible person watches his step. Ayan yun, maganda, di ba? Gullible ang tawag doon. A gullible person believes anything. Lahat ng sabihin, kapatid na Erning, yung sa Tagalog, paano niyo binasa? Wala sa katinuan. Wala sa katinuan. Masakit pala magsalita yung Tagalog. Wala sa katinuan. Dito, at least, sinasabi dito. Sabi nga, anything but a sensible person watches his step. Di ba? Ibig sabihin, yung hindi sensible, yung mga taong basta na lang naniniwala sa kanila napakinggan. Kaya dito sa programang ito, dinidiscourage po namin na paniwalaan nyo kami basta. No, don't do that. No, we are just sharing to you what we believe God wants people to understand. Pero hindi ibig sabihin lagi kaming tama. Siyasatin po muna ninyo, gaya nga ng mga taga-Berea, bago po ninyo sampalatayanan. Ano po? Napakahalaga po nun ito Ngayon, balikan natin, bago natin pakinggan yan, sabi kanina, tungkol sa black voting, pagka hindi ka nakipagkaisa doon sa pasya ng kanilang tagapamahalang pangkalahatan di umano, ay matitiwalag ka, sasama ang sitwasyon mo sa buhay. Mabuti, pakinggan natin itong isang senador na ito hindi dapat sumali dito sa politika at pinayagan daw. Tingnan nga natin, ba't siya pinayagan? Pakinggan natin to. Alam ko ang handog, alam ko ang tiwalag, yung lingwahe ika nga. Pero ang tanong, kayo ho ba with the INC pa rin ho? Yes, boy. Actually, handog ako Talaga? So, alam mo kung ano yung handog. Handog, oo. Yeah. Pero hindi ho ba, popular notion is that
you are not allowed to get into politics. Yes, that's the general rule. Kaya lang, siyempre, sa paggalang namin sa tagapamahalang pangkalahatan, siyempre kung ano yung kanyang magiging desisyon. Halimbawa, katulad ko, pinayagan niya ako, that cannot be questioned. Nako. All right. So ako naman, isang hindi lang pribilehyo kung hindi isang masasabi kong natatanging pagpapasalamat at pinagtiwalaan ako ng gano'n. Kasi sa kasaysayan ng INC, wala silang pinayagan na tumakbo sa politika. Merong nagpilit. Pero sabi mo nga, alam mo naman yung salitang tiwalag. Mga natiwalag sila. Nakakalungkot yun kasi kapag pinilit mo, ayun ay paglabag sa mga tuntunin. Kailangan igalang mo. Absolute kasi ang paggalang Wow. Wow. sa pamahala ng iglesia. You want a solar generator that's cheaper and more powerful medyo than similar sized nag-commercial, units. The nag-commercial. S1200 from U. Ayan. Ano ang inyong paborito Ikot na. Fernando Poe Jr. line sa pelikula? Yung unang Tapos na. Yun na yun. Yan, Paggalang. yun, yan. Hanggang doon lang muna tayo. Panoorin nyo na lang po ng buo sa YouTube. No? Ayan yan. Kumbaga sa sinasabi niya yung paggalang. Paggalang ba o pagpapasakop? Okay? Ba't di mo sinabing yung mataas ang aming paggalang kaya kami nagpapasakop? Di ba? Kulang eh. Di ba? Kulang. Kapatid na Erning. Mhm. Sinasabi niya. At saka sinasabi nga, tama, matitiwalag ka. Meron daw ibang, ano sabi? Nagpilit. Pilit, ano nangyari Oo. daw? Tiniwalag. Tiniwala. Ba't ikaw hindi? Paborito ka, di ba? Apple of the eye. Apple of the eye, sabi nga nila. Mahilig sila dyan eh. Apple of the eye ka. You're one of the favorites, di ba? Yeah. Ano sabi mo? Ang sabi niya ay yun na mataas daw ang paggalang at walang makaka-question. Wala daw. Walang makaka-question. Meron, brother. Meron po, kapatid na Erning, nakaka-question. Meron. Sino po? Ha? Sino kung may question dyan sa kanya? Tayo. Kami, kini-question ka namin. At saka yung mga sumusulat sa amin na Oo. mga miyembro nyo pa. Oo. Kaya kini-question kayo. Hindi nga lang, ayaw kasi nilang matiwalag eh. Alam nyo, Ayaw. pinag namin doon sa mga kasama natin dyan na ayoko kasing matiwalag, mawawala ka. Brad, bogus yan. Ha? Pinaniniwala mo ba yan? Siguro, kung may negosyo ka, sabi nga natin doon sa iba, kung meron kang negosyo, huwag ka nang tumiwalag dyan. Bakit? Para may mapagbentahan ka naman. Di ba? Baka hindi ka nabilan eh. Kapag yung tiniwalag ka, alam ng mga miyembro na ikaw ay tiwalag. Ay, wag na. Diyan ka na lang, magtago ka. Katulad din yan ng mga unang tagasunod ng Kristo. Tinatago nila yung kanilang pagiging tagasunod ng Kristo eh. Lalo na nga't sila'y nagsisilbi doon sa mga may tungkulin na mga pareseyo. Mhm. Di ba? Merong mga ganyang pangyayari no. So, they will not show their loyalty to the Christ for now. But they are actually loyal. Pero hindi nga lang nakikita ng sa mata. Parang nakatago, parang ganon. Ganon na lang muna gawin nyo. Pero ang pananampalataya mo, yung pananampalataya tinuturo ng Biblia. Kapatid na Erning. Sabi nga, bullying is often linked to pride. Ayan. Dahil sa pride mo, binubuli mo yung mga tao. Ay, alam mo, kapatid na Erning, ang isa pa, no, na pambubuli. Yung ipinananalangin yung mga kumu-question sa kanila na para bang inaaway sila katulad natin o yung mga ibang mga religion, pero sila pagka sila nananalakay, sabi nga, parang nananalakay para si Andres Bonifacio. Kahit itong papakinggan natin na panalangin. Pakinggan nga natin. Akala mo si Andres Bonifacio ha? Tingnan nyo mga panalangin. Ito ay clip na nakuha natin doon sa sagot ni Eli Soriano. Sabi nga si Eli Soriano namayapa na, no? At ako'y hanga din sa taong yun. Sapagkat meron din siya mga sinasabi na talaga naman tama. Meron ding mali. No. Wala namang perfecto eh. Lahat tayo are hopefuls. Di ba? Yeah. Kaya yung mga tao, tignan ninyo kung ano yung may sense. Kaya nga sabi dyan, sensible people, di ba yun na nakasulat kanina? Oo. Sinusuri yung kanilang dapat sampalatayanan. You have to make sense, of everything.
Because God is God of sensibility. Ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos ng logic. O, di ba? Logic. May katwiran. Reason. Yeah. Oo, hindi po pwedeng nonsense. Kailangan ang aral na sinasampalatayan mo, merong sense. Kaya nga dapat nagsusuri ang tao eh. Ano yung isang salita doon, kapatid Erning, hindi lang suri. Inuusisa. Yeah. Ayun, inuusisa mo ng gusto. O, pakinggan natin to kung paano manalangin itong isang ministro nito. Kaya sabi nga, parang bully talaga eh. Tingnan mo ha. Oo. Pakinggan natin. Ako, napakaganda. Mm. ng panalangin ng iglesia Ayan. ni Manalo. Ayan, Ay, boses ni... kikilabutan ka. Ayaw, kikilabutan ka. Kulang na lang utusan ng Diyos na yung kaaway nila ay durugin. Mm. Pakinggan nyo, panalangin ng iglesia ni Manalo. Oh, ayan, ayan. Ayan, si... Hindi ko nadidinig. Wala, hindi natin nadidinig. Kapatid na Jeriel. Hindi nyo ba Wala. narinig? Hindi. Ulitin natin. Okay. Sulod. Hindi ba naririnig? Hindi. Narinig ko. Pakinggan nyo, panalangin ng iglesia Yeah. ni Manalo. Ayan. Ayan. Hindi nadidinig yung panalangin. Nadidinig mo ba, Ka Henry? Hindi ko nadidinig. Naririnig mo ba yan, kapatid na Henry? Naririnig nyo ba o di nyo naririnig? Kapatid na Erning? Hindi. Wala akong nadidinig. Oh, bakit kaya? Naririnig ko naman dito. Well, anyway, siguro, oo. Wala ba kapatid na Henry? Ano nyo po, bali, share audio. Wala rin? Meron. Teka, mas maganda siguro i-share na lang natin dito sa tawag dito. Ay, wala pala dito, no? Wala pala dito. Oo. Kala ko nandito sa hindi pala naririnig. Try ko po Sige. Maganda kasi yung mapakinggan ninyo kung paano sila humihingi ng tulong. Parang hindi nga, sabi nga ni Soriano, inuutusan ng Diyos, hindi naman humihingi ng tulong. Hindi. Di ba? Hindi nagmamakaawa, kundi boses nagmamakaawa. Pero sabi nga naku po. Ngayon, ito pag-usapan natin yung nangyayari sa Pilipinas, kapatid na Erning. Yeah. Lalo na dyan sa Senate, merong nag-serve. Tapos itong napakinggan natin kaninang iglesia ni chairman na senador, tinatanong siya nung interviewer Tinatanong siya nung interviewer. Di ba? Ano ang tanong sa kanya? Ang sinasabi niya, ang sinasabi nitong si Mr. Senador, no? Niya, ano daw ang karapatan ni Mr. Trillanes o Sentry na magsumpina o magdala ng sumpina. Sabi mo ni Senator ni Sentry, sabi niya gano'n sinusunod niya lang naman daw yung kahilingan ni Bato Sabi niya gano'n. Di ba? Na hinahamon siya. Tapos alam mo sagot nitong senador na iglesia? Ano sagot? Kung utusan ba siya ni Bato kumain ng ganito, kakainin niya? Isipin mo. Alam nyo, yung kanyang demeanor na yon bilang senador, tatanungin mo yon kung uutusan ka. Yun na nasa isip niya Kahit ano iutos sa kanya nung tagamalang pangkalahatan. Susundin niya yun. Susundin niya yon. That's how gullible he is. That's his mind. Yan ang mentality. Kaya kung yan ang mentality ng isang senador, no? Na namumuno diyan kung ano man ang pinamumunuan niyan. Ang ini-introduce niyan yung pananampalataya niya. Totoo yun. Totoo. Kaya nga minsan doktrina na tawag niya doon sa batas Akala niya nasa dako siya ng gawain. Di ba? Handog pala to, pareho ko pareho pala tayo. Handog. Di ba? Pareho tayo lumaki diyan sa iglesia na yan. Pero wag tayong gullible. We need to question everything. Di ba? Hindi natin basta pwedeng yung paggalang. Wala namang masamang igalang mo yung leader mo
Pero yung sundin mo lahat ng sasabihin niya at paniwalaan mo lahat ng sasabihin niya, yun ang labag sa utos ng Diyos. Sabi diyan, gullible ka. A gullible person believes everything that was told to him. Di ba? Lahat ng sabihin sa'yo. At susundin mo. Oh, ang lahat ng gagawin mo. Kaya pag sinabi niyang pula, ang puti, aba, ano na yung puti mo? Ay, di pula. Oh, di ba? Pag sinabi niya, oy, alisin mo yung nakasuklob dyan sa ulo mo. Susundin mo yan, brother. Engineering yun. Pastor. O, di ba? Yan ang mangyayari sa'yo. Ayun, sabi nga, wag mong pagsamahin yung pananampalataya mo at yung pagiging senador mo. Hindi pwede yan. Dapat, ano man ang religious background ng isang Pilipino para doon ka sa kanila. Ayun lang yan eh. Di ba? Hindi ka susunod sa ano pa mga bagay na hindi naman ayon sa sinasaad ng ating konstitusyon o konstitusyon ninyo dyan sa Pilipinas. Alam mo, Ito, kapatid, mag-share na po ako. yeah, Mag-share na. mag-share. Yeah, share na natin. Meron pong i-share ang kapatid na Henry. Tingnan natin itong i-share. Panalangin ng iglesia ni Manalo. Ay, kikilabutan ka. Kulang na lang utusan ng Diyos na yung kaaway nila durugin. Pakinggan nyo, panalangin ng iglesia ni Manalo. Huwag mong pabayaan ang aming tagapamahan ng pagdarasal. Ama! Ama! Ama, huwag mong pababayaan ang kapatid na Eduardo Manalo! Ama! Para sa iglesia! Ingatan mo! Awa mo! Yan pala panalangin nila. Ipagiganti mo kami. Masakit ka ginagawa ng mga tampalasang yan, yung mga umaaway sa kanila, nakasamahan nila dati, mga ministro, yung mga galit sa kanilang pamunuan, dahil hindi na makatiis, ng manalangin bumira na. Ipagtanggol mo, huwag mong pababayaan ang kapatid na Eduardo. Pagtanggol mo sila, paghiganti mo ang iglesia. Masakit ang ginagawa ng mga tampalasang yan. Ipaghiganti mo kami. Ganun ba panalangin inutos ni Kristo? Magkaiba kayo kay Kristo. Kaya iba talaga yung Kristo nila no, kapatid na Josel. Iba Kristo ni Iglesia ni Manalo, di ba? Okay na yan. Doon naman mali sa yung Kristo niya, Diyos na. O di ba? Kaya nagsasalpukan tong dalawang ito. Kaya kami neutral kami dyan. Yung sasabihin ni Soriano, bandang uli, yung Kristo ng Iglesia, tao. Yung Kristo niya, Diyos. Di ba? Pareho kayong, ang tama doon, ang Kristo talaga tao. Di ba? Tanungin mo mga Hudyo, tanungin mo mga Muslim. Kaya nga ang tawag ng mga Muslim diyan sa mga Kristiyano infidel. Bakit? Isipin mo yung propeta, ginawang Diyos. Ganon din ang mga Hudyo. Sa kanila ang Kristo ay Mesyas. Ang Mesyas ay tao, hindi Diyos. Yan So sa makatwid, tama yung sinabi ng Iglesia ni Chairman, na yun din ang ating pananampalataya, hindi natin babaguhin yon, di ba? Pero yung panalangin na ginawa ng ministro, isipin mo, brother, Kaerning! 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 Hindi ka ba mabubuisit? Masakit sa tenga yun. Masakit sa tenga yun. Pasensya na kayo. Masaya ng konti. At saka ang hinihiling niya,
imbis na ipanalangin yung mga kumakaaway, ang sabi ng Biblia kasi, yung mga nanguusig, ipanalangin nyo, yung mga kumakaaway, ipanalangin ninyo, di ba? Kabaligtaran yung nilalaman. Kaya yung lumalabas sa bibig noong nananalangin na yon, na ang sabi naman ng mga membro, siya nga po, ano ibig sabihin? Yun ay mga sumasang-ayon na ang sabi ay ipaghiganti mo ang mga ang aming tagapamahala sa mga tampalasang yan. Imbis na sabing, buksan mo po ang pag-iisip nila na sana sila'y makaunawa. Yeah. Diba? Ano ibig lang sabihin noon? Yan ay gawa ng kapanatikuhan. Sa sobrang pagpapasakop, kahit na hindi na tama, ayun, lumabas sa bibig nila kung ano nilalaman ng puso nila. Yan ang tinatawag ng Biblia na gullible. Yung mga tao na wala sa katinuan kasi lahat ng napapakinggan ay Kapatid pinaniniwalaan. yung sinasabi nyo nga na, yung sabi nyo nga yung panalangin na yan kaiba yun doon sa iniutos ng Diyos. Ito, i-share ko. Share natin. Share natin itong talata ng Biblia kasi dapat talaga sa Biblia tayo nagbabatay. Ayan, ang mga talata na tungkol sa panalangin. Tungkol doon sa mga yung mga taong hindi nyo kaisa sa pananampalataya. O, di ba? Ano sabi? Sabi dyan? Sandali ha. Ayan. Naku. Ayan. Ayan. Nababasa nyo na po ba? Yeah, palakihin lang natin. Palakihin natin ng konti. Ayan. Sa iba't ibang salin, no? Sa iba't ibang salin. Anong pagkakasabi dyan? Yeah. Teka, ayusin muna natin, ha? Yan ay tungkol sa mga kumakaaway sa pananampalataya nila. Kung sino man sila. Ayan, no? But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them that despitefully use you and persecute you. Pray for them, di ba? But I say unto you, love your enemies and pray for them that persecute you. Hindi pray for their demise. Ha? Sabi nga do not ask amiss. Di ba kasama sa pandoktrina yan? Kung ikaw huwag kang hihiling ng masama. Yeah. Bakit mo hinihiling yan? Diyan mo nyo makikita na ang iglesia ni Chairman, yung iglesia ni Cristo, talagang totally 360 degrees tumalikod na yan sa aral. Tumalikod talaga sa aral. Tumalikod na yan sa aral. Maring sa panglabas, kapatid na Jeriel, ay intact pa rin sila, no? Oh, yeah. Pero ang terminong ginagamit diyan ay implode. Implode. Ang pagsabog ay nag-umpisa sa loob. Mga aral nila ay lumihis na doon sa katotohanan Di ba? Kaya yung black voting na yan, sa totoo lang po, yan ay isa sa ugat ng korupsyon. Dahil sa black voting, ay meron silang in-expect in return doon sa mga dinalan nila ng mga politicians. Na ang sabi nga, kay aming binoto, hihingi ng pabor yan. At ating naranasan yan, kapatid na Jeriel, nung tayo nandyan at mga ministro pa tayo. Wag tatanggi ang mga ministro. Harapin natin ang totoo. Kung ano yung totoong naranasan natin at ating nakuhang pabor sa ating mga ibinoto, yan ang ating dapat na ibunyag sa tao. Tumato, kapatid na Ernie, ito isang magandang salin sa Philips. Ano sabi diyan? You have heard that it is used to be said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, yan ang utos, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your heavenly Father. For he makes the sun rise upon evil men as well as good, and he sends his rain upon honest and dishonest men alike. Ayan. O yan, no? Di ba? Ibig lang sabihin, kapatid na Jeriel, ay dapat ay pag-ibig. Pag-ibig. Ang igaganti natin sa mga taong sa ating pumupuna, o kaya ay itinutuwid yung ating mga pananampalataya na sa akala natin tama na, magpasalamat tayo sapagkat ang pagtutuwid kahayagan yun ng pag-ibig Di ba? Ang masama po roon, yung gusto mo, ipilit mo sa kapwa mo, bullying po yun. Yeah. Di ba? Bullying po yun. Tampalasan daw yung mga umaatake sa kanila O ito sa message, you're familiar with the old written law. Love your friend and its unwritten companion. Hate your enemy. I'm challenging that.
Yan ang sinasabi dito sa sabi ng Mm. Kristo. I'm challenging that. I'm telling you to love your enemies. Let them bring out the best in you. Yun ang Yun. ibinibring out mo yung best in you. Di ba? Not the worst. Yung narinig natin kanina, kapag na Erning, ano ang Worst yan eh. out of Worst panalangin? yan, worst. Yung worst ng iglesia, di ba? When someone gives you a hard time, yan ang sabi, no? Respond with the supple moves of prayer. For then you are working out of your true selves. Ayan, your God-created selves. This is what God does. He gives His best. The sun to warm and, sabi nga dyan, ano? To warm and the rain to nourish to everyone, regardless, the good and bad, the nice and nasty. If all you do is love and love the lovable, do you expect a bonus? Anybody can do that. If you simply say hello to those who greet you, do you expect a medal? Any run-of-the-mill sinner does that. Ayan, ako, mas maganda yung sali na yan. Oo. Ibig lang sabihin, tayo ginawa ng masama, wag natin gantihan ng masama. Pag-ibig. Ang nangyari dyan sa iglesia ay hatred Kaya out of hatred, nagsasalita, nananalangin, hindi nila namamalayan na sila ay parang nagpapalakas doon sa ipinapanalangin nila Pati ang Diyos ay inutusan na ipaghiganti mo ipaghiganti mo Ama, ginawa pa inuutusan ng Panginoon Diyos na gantihan yung mga nanguusig sa kanila. Yan ang katunayan na sila ay may dala-dalang Biblia, pero hindi ibinubuhay yung itinuturo nila, kapatid na Jerry. Alam mo, marami diyang mga ministro, sabi nga napipilitan na lang naman maging ministro. Di ba? Marami diyang mga ministro napipilitan. Yung iba, sumama dyan ang pagbiministro kasi nabully. Nabully dito. Alam mo yung mga nakita ko nag-aral ng ministeryo, yung mga binhi at saka kadiwa dito nung araw na nabubuli-buli ng mga ibang kadiwa. No? Hindi kasama doon sa na group. Pagbalik, brother. Ministro, manggagawa. Nang sinabi, sila yun ang bubuli. Yan ang nangyayari. Sabi nga nung kakilala kong, sabi nga parang ama ko na rin, sabi niya, yung mga ganyan kasi, nung nasa Pilipinas yan, napagbabatukan yan Kaya nanghihiganti rin. Kumaganti, di ba? Ngayon, tayo ba, nambuli ba tayo? Yeah, ako siguro. Dahil doon sa pinipilit mo yung dapat na ipinatutupad ng di umano'y tagapamahalang pangkalahatan, di ba? Binubuli mo yung mga may tungkulin Ano katunayan? Sino ba laging nakakagalitan? Yung laging dumadalo. Yung laging dumadalo. Pinagagalitan ba natin, kapatid na Erning? Pinuntahan natin yung malamig, hindi sumasama. Hoy! Binubuli mo ba? Hindi. Yung masisigla. Yung masisigla, yung katuwang mo, yung kalagi mong kasama, sila nakakarinig ng rampant mo. Sabi nga yung rampage mo, na yung nagwawala ka. Nagwawala ka sa kanila. Di ba? Yan ang nangyayari. Kasi, kapatid na Jerry, sa karanasan natin, meron tayong tinatakdaan tayo ng dapat maging bunga sa loob ng isang taon. So, yun ay itinakda sa atin. Pagka hindi mo ginawa at hindi mo na-meet yung itinakdang bilang na dapat mong ibunga, may problema may problemang darating sa buhay mo. Sabi nga, may kalalagyan ka. So, dahil doon sa motivation, hindi natin masasabing motivation Dahil sa pagbubuli sa atin, gamitin natin yung terminong bully, sapagkat ini-impose niya sa atin yung gusto niya Hindi yung free will natin, di ba? Yun, dala-dala natin yun sa pulo ng mga may tungkulin. O ikaw, kapatid na wala ka pang pinaduduklinaan. O ikaw, hindi ka pa nag-aanyaya kahit kailan sa pamamahayag. O kapatid, ikaw, bay na 5 taong ka na, wala ka pang bunga. Ano yun? Pambubuli yun Ini-insulto mo sa harap na. Tapos, babasahin pa natin yung mga pangalan ng mga may tungkulin. Ito po ang may akay, ito ang bilang. Ito ang walang akay, 0. O ipinapahiya natin sa harapan. O kailan ka kikilos, kapatid? Kailan ka? Kung ikay patay na, kung ikay nasa balig na ng karamdaman na halos na hindi ka na makalakad. Ito. Sinusumba ka. Natatanda mo ba yung isang maliit na dating evangelist daw yun, general evangelist. Oo, yung maliit din. Maliit na taga Nueva Ecija. Anong sasabihin sa'yo? Wala kayong binubunga.
Sabi sa ministro, nakakakain pa ba kayo? O, ginaganon tayo nun. Tayo, Sinusumbatan tayo. Ginaganon tayo niya mga yan. Oh, eto tanong natin. Kasama sa doktrinang itinuturo natin nung araw, kapatid na Erning, kung ano ang itinanim, siya mong Yun ang aanin. aanihin. Di ba? Ibig sabihin, ang isang ministro, para siya umasenso, kailangang magtrabaho. Mhm. Tama? Ano pang talata ang pwede natin gamitin doon na itinuro sa ministerial? Na ang pag-asenso ng isang ministro nasa kanyang gawain. O, di ba? Mhm. May Diba, meron- talaga tayong binabasa nun. Pero Oo. saka na natin nabasahin yun. Pero Ayan. yun ay totoo yan. Totoo yung Totoo yan, sinasabi ng kapatid. Ngayon, na ang tatanong ko, Mhm. sige. Ano ang naibigay na noong Deputy Executive Minister ngayon? Bakit may pwesto kang ganyan? Mhm. Kaya lang Yun ang tanong. Mhm. ang sagot ni Kampari mo, ni Joe Benti, Na, di- ano sagot? Yun daw yung batas ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ang pamilya lamang ng mga manalo ang pupwedeng manguna sa iglesia. Yun ang kanyang sagot. Itinuro niya yun. Sa internet, isipin mo yan? Ano yan? Saan mo nabasa yun? Hindi kaya niya sinabi yon dahil sa siya ay gamitin natin ang terminong sip-sip. Ano bang ibig sabihin ng sip-sip, kapatid na Jeriel? Ano nga ba yan? Severely insecure person seeking instant promotion. Ang Sip-sip. ganda. Ayan, Oh. ayan. Yun. Kaya Diba? yun ang sinasabi niya, di ba? Ngayon, ang tanong ko, eto, DEI ang ginawa nila di ba? Oh. Sabi nga parang DEI Ano tawag dito nun? Yung ewan ko kung nandiyan pa si kapatid na Henry. Henry. Ano ba tawag doon? Yung kailangan qualified ka? Ano ba yung pinagbabasihan doon para ma-promote ka? DEI. Ano yun? DEI. Yung DEI, hindi tama yun eh. Pero yung para ma-promote ka, merit, di ba? Oh, Yun. merit-based. Merit-based. So ano merit niyang deputy na yan? Marunong magsalita ng iba't ibang lingwahe? So ano ang ibinigay na niyang hirap at sakripisyo para sa iglesia? Nakita Wala. nyo? Wala. Alam mo, yung mga royal family, dito lang sa England, sa England, isipin mo ang royal family para may masabi na ang kanilang pinangungunahan ng royal family, hindi sila nagpapa-baby. Aba, yung isa nag-join sa military, di ba? Oo, totoo yun. Di ba? Meron ganon. Hindi, lalaban din ako. Meron siya ginawang para doon sa, hindi ako pwedeng exempted. Di ba? Yan yung mga ganyan eh. So sa makatwid, dapat dumaan doon sa proseso eh. Pero hindi dumaan doon sa proseso ng pag-asenso sa ministeryo eh. Walang dumadaan. Ang tangi lang niyang meron siyang merit, yung apelyido. Yun. Bakit yun ang dapat na maging kahalili ng mga manalo, kapatid na Jeriel? Well, Ano ang nasa kanilang registration na sa nakasulat? registration kasi nakasulat na maliwanag, no? Yung registration nila na iniregister sa United States government in the Philippine Islands. Ayan. Yeah. Hindi po registered in the Philippines, registered with the United States government in the Philippine Islands noong 1914. Ang nakasulat doon sa registration na yon, the executive minister is the sole executor of church properties and estate. Nako! Yun. Isipin mo yan. So, kailangan ng maging executive minister, di ka Apelyido. kasi nakalagay doon founder, FYM or Felix Manalo. Head of the said, ang sa pagkakatawag pa ang pagkakatawag hindi lang Iglesia ni Cristo Ano nakasulat doon sa kanilang registration? Parang club pero hindi club ang wording. Ano po yung wording na ginamit? Ano nga ba yung wording na yon? Kung naaalala nyo pa? Sige nga, tingnan nga natin. Kasi inaalala ko ngayon kung ano yung word. Sole proprietorship. Yun. Yung society. Society. Okay. Society called the Iglesia ni Cristo. Ang ibig sabihin ng society, club. Parang Kaya club. yung club di ba? Pero ang head ay si Ka Felix Manalo ayon doon sa registration.
Yes. At yun din sa registration, ang founder, si kapatid na Felix Manalo. Hmm. Kaya nga nung mag-texto si kapatid na Eranio Manalo nun, hindi namin kinakalaban si Ka Felix. Naniniwala kaming isinugo siya. Pero hindi kami naniniwalang impallible siya na hindi siya nagkamali. Si kapatid na Eranio Manalo, mabuti ring leader, pero meron din pagkakamali. Kaya nga Yes, sabi yes. ni kapatid na Eranio Manalo nung isa sa mga teksto niya, at naroroon pa yung mga politicians, di ba? Yeah. Ano sabi niya? Ang Iglesia ni Cristo, na itinatag ng isang Pilipino. Edi hindi si Cristo nagtatag. Hindi ang Cristo nagtatag, di ba? Pilipino Cristo. Di ba? Yun, yun eh. Sa mga katwid, nagkakaisa, makikita nyo sa record, sa mga sinasabi, kung ano talaga yung Iglesia. Kaya kami po, nag-open mind kami, we question it, but we are not saying that every doctrine that the Iglesia preach is false. No. Marami ding tama. Di ba? Pero yung kanilang administration, yung kanilang paniniwala na magpasakop doon sa administration, sumobra. Sabi nga, na-overdose. Di ba? Yeah. Sabi nga, ano kapatid na Jeriel, anong katunayang nagkamali ang kapatid na Felix Manalo tungkol kay Magsaysay? Ano nga? Alam ko, sabi nga ng kapatid ng Felix Manalo, bingi siya ng tawad eh. Hanapin niyo yung anong yun, yung video na yun o yung audio na yun na sinasabi ni kapatid na Felix Paano Manalo. pagkakasabi pa? Anyang ay humihingi ng tawad sa Diyos. Unay sa Diyos, ikalawa sa mga kapatid. Nagkamali ako ng pagpapasya. Sabi niya. Bakit naiboto si Magsaya? Yun ang sabi Sino niya. Magsaya? Sino Magsaya? Si Magsaysay. Yeah. Narinig kaya, tawa ko ng tawa eh. Sabi ko nga, wow. Sabi ko, yung pala, ang kapatid na Felix Manalo, he admitted, he can make mistake. Di ba? Brother Felix Manalo can commit mistake. Yes, he was sent by God. Just like Moses. Moses was sent by God. But he made a mistake. Hiniyan niya nga ang Diyos eh. Sabi niya, ikaw, kayong magkapatid, hiniyan niyo ako doon sa may tabi ng dagat eh. Kaya ikaw ngayon, pinakit kita dito sa bundok, dito ka na mamamatay. Katulad nung kapatid mo si Aaron, pinatay ko na doon sa kabilang bundok. Sabi na, Pinatanaw lang ang Kanaan. kaya tanawin mo kung ano yung mamanahin ng Israel. Hindi na ikaw. Sino na? Si Joshua na sa kanila. Doon sa bayang pangako na yun, yung Kanaan. At maging noong umpisa, ang mga isinusugo ng Diyos, nagkukulang, nagkakamali. Bakit mga tao eh? Meron lang isang perfect. Isa lang ang perfect na sinugo ng Diyos. Wala nang iba. Kaya yung pare, ano sabi niya? Infallible ang priest. Ang Pope is infallible. Ano raw yung infallible? Hindi nagkakamali. Yun na rin ang sinasabi ng iglesia ngayon. Ang tagamalang pangkalahatan, pag nagpapasya, hindi nagkakamali. No, infallible na rin. Titingin mo, tama yun, pula yun. Isipin mo yun? Brother, ngayon, yan na nga, ang pinopromote yung mga leader na yan, na mga tao na nagkakamali. Dapat ang i-promote yung anak ng Diyos. Yes. Kaya sabi niya hindi nagkasala. Ni anino ng pagkakasala, wala ang Kristo eh. He is the perfect man for the job, di ba? Yeah. Of being the high priest or being the executive priest or executive minister o tagapamahalang pangkalahatan. That's why the Bible clearly stated when Yahushua talked to his disciples, he said, all, di ba? Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ibinigay sa akin. Kaya siya yung tagamalang pangkalahatan. Kita nyo? Pero sino tinawag yung tagamalang pangkalahatan? Mabuti pa si Rod Navarro, nakakaintindi. Di ba? Sabi ni Rod Navarro, ang liwanag kung sino-sino ini-endorso nyo ang Diyos. Endorso nyo ang Kristo. Kasi Biblia kayo, religion kayo Ngayon ang pagkakamali ng marami. Katulad yan, black voting. Bakit kinukuha mo, brother? Yung pwedeng karapatan ng isang tao bilang mamamayan. Bully. Another form of bullying. Ano katunayang yan ay hindi doktrina? Hindi nyo pinatutupad dito sa Amerika dito, mag-e-election dito. Dito sa June 2, merong primary election. Sino papalit na governor, mayor, at kung ano-ano pa.
Yung bang iglesia, meron ba kayong sample balot dito? Wala. Bakit wala? Akala ko ba doktrina yan? Kanya-kanya. Mawawala yung kanilang 50, ano yun? 13 ba yun? Oh, 50130C, di ba? DC, yeah. Ibig sabihin, babayad sila ng tax. Babayad sila Ibig ng sabihin, mga kapatid na Erning, yung black voting, kung hindi nyo pinatutupad ito, huwag nyo ipatupad kahit saan. At alisin ninyo yan. Bakit? Akala ba ninyo, naniniwala ang maraming mga politiko na kayo ang magpapanalo sa kanila? Hindi na. Hindi na. Dahil sa ganito yun mayroong chismis na kanilang iba-blacklist yung mga tao o mga boboto sa impeachment, no? Ang katunayang hindi na naniniwala, mas maraming bumoto sa impeachment. Yan ang nangyari. Di ba? Ibig Alam sabihin, mo, ito ako ang puna ko lang. Ito, personal opinion. Personal na puna. Ngayon ko lang nakita na ang Senado ng Pilipinas nagkaganyan. kagulo-gulo. Oo. Kasi merong isa na yung isipang mali. Gullible. Di ba? Kung ano, ikaw ba talaga ang senador? O yung boss mo ang senador? Yun. Baka representative Tanong siya. natin. Baka yung boss mo. Ang dapat talagang itanong ng mga marami, sino ba talaga ang nakikinabang sa black vote? Ayun, magandang tanong yan. Ayan, naku. Una, imbis na ito, no, ang mga politician, di ba, dapat ibebenta nila yung sarili nila or i-market nila ang sarili nila sa mga botante. Individual yan. Tama. Ibig sabihin, at magpapaan sila yung mga tinatawag na rallies or magbabahay-bahay sila, no? Tama. Ang nangyayari sa black voting, instead na ang lapitan ng mga politiko ay yung mga mamamayan, nilalapitan lang yung isang tao. Yung isang tao na siya raw ang sabi nila siya raw ang the man closest to God. Wow. Di ba? Sabi tsaka the man closest to God and the man who will bring all of us to perfection. Wow. Ang bigat na, no? Pag nakita ko yung tao na yun, sabihin ko, brother, pa-check up ka na ba? Sa isip? Isip, oo. Ba't mo sasabihin yun? Anyway, yun ang tanong. Yun ang pinaka-underline, ang pinaka-importanting tanong is, sino ba talaga yun ang part 3 natin. Okay. Sino ang totoong nakikinabang sa black voting? Ayan. Sino ang nagiging favorite na mga politiko? Na hinihinga nila ng pabor, tapos siyempre nagiging makapangyarihan yung tao na yun, Kasi siya lang yung magde-decide. Pero alam niyo, ito, sidebar, medyo lilihis ng konti. Alam niyo, may mga nakakausap tayo na miyembro ng INC ni Manalo. Palihim sasabihin, alam mo, hindi ko na sinusunod yung black voting na yan. Marami na. Marami. Alam nyo, nagulat ako, sabi ko, teka, hindi ka ba natatakot na, magaya ka kay Ananias at Sapphira? Sabi nila, hindi ako niniwala dyan. Yeah. Kaya yung mga sumusunod na lang talaga sa black voting, yun na lang talaga yung masasabi natin na Actually, true believers. Yeah. Diba? Fanatiko. Yeah. Actually, gano'ng karami yung true believers pagdating doon sa black voting? Yun ang tanong. Hindi natin alam. Hindi na lang yun. Marami nang lalo na ngayon dahil dyan sa social media. Kaya pakinggan nyo pagdating dyan sa social media. Ito ang sinasabi nung kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Paano? Tungkol sa internet. Yeah. Oo. Tungkol doon sa internet, ito sinasabi nung kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Mabuti siguro, pakinggan din natin siya. Pakinggan natin yan. Ito. Sinasabi niya. Isipin mo, nababasa mo sa internet, alam mong nakasisira ng pananampalataya mo. Itutuloy mo pa bang basahin yon? Hindi. Sapagkat anong mangyayari sa'yo, baka ikaw ay maakit noon. Uy, takot. Ano pong panganib noon? Ang panganib noon, laban na yung sa iyong tinanggap na pananampalataya. Well, really makes me think about. Ano yung sinasabi niya? Panganib sa tinanggap na pananampalataya, yung pagbabasa sa internet. Panganib yon sa kanila sapagkat
mababawasan ang mag-aabuloy. Siyempre, pinakaunawa yun. Panganib yun sa kanila. Wala na Isipin mo, sila. paano naging kapanganiban ang internet? Hindi ba siya isa sa mga founder niyan? Ibig sabihin, isa sa mga pangunahing nagtaguyod niyan. Ang punto ko dyan, kahit na siya yung founder siya doon sa Pilipinas, ano? Pero ito ang punto natin dyan, ito opinion. Ipagbawal mo rin yung television. Nako, maraming magkagalit. Mga pelikula, ayan, di ba? Dapat lahat na yan. Hindi lang yung social media, hindi lang yung internet. Pati radyo. Pati libro. Pagbawal na rin nyo. Pagbawal mo na rin yung libro. Marami kang makikitang impormasyon eh. Saan? Sa libro, sa newspaper, sa telebisyon, lahat yan. Sabi nga, meron tinatawag tayong mainstream media, meron tayong, ikaw nga, may mainstream media ka eh. Lambat 25? Oo. Alam niyo, dapat pang ipagbawal, alam niyo ko, no? Yan, Pagbabasa ng encyclopedia. Ayan. Di ba yan ang internet dati? Dati, yan ang internet. Pag gusto mo mag-research, meron kang tinatawag na ilang volumes ng encyclopedia. No? Doon mababasa mo, halimbawa, punta ka sa world history, malalaman mo, uy, World War I, July 28, 1914. Hindi pa. Kaya sabi nung leader, iwasan nyo magbasa ng internet kasi baka malaman nyo na World War I pala, July 28. Problema yun sa amin kasi naipatatak na natin lahat yung mga sobre, July 27 eh. Yeah, yan ang problema, di ba? So, yung sinasabi nitong si Mr. Chairman, no? Brother, mag-isip ka muna bago ka. Ba't hindi mo na lang talagang ibawal? Total, gullible naman ang marami dyan sa members nyo eh. Di ba? Mga gullible naman ang kalimitan dyan eh. Yung wag sana susunod dyan sa lahat ng sasabihin mo eh. Sigurado yun. Isipin mo nga, nung gawin mo yan sa magulang mo, sa nanay mo, tsaka sa mga kapatid mo, sinuportahan nila eh, di ba? Pinaniwalaan pa rin siya. Lalo na yung mga ministro sa paligid mo. Lalo na yung isang nanggagalaiti dyan na kapatid mo yata yan na yata yung kapatid mo dahil sabi niya, siya daw ay adopted child ni kapatid ni Eranio Manalo. Ha? Ang layo mo naman, brother. Ha? Alam mo kung sino kinakausap, punta ka dito, mag-usap tayo. Dito sa Amerika. Dito. Pag nagpunta ka dito, at mag-uusap tayo. Total, dati naman tayo magkakilala eh, di ba? Ako, nagsasabi lang ako sa iyo na tigilan mo yung paraan ng pagtuturo mong yan. Kasi para kanyang nanalangin eh. Di ba? Isipin mo, brother, tatawagin mo ang Diyos ng Ama. Ulit-ulitin mo. Hindi ba nakasulat sa Biblia? Huwag niyong paulit-ulit ang panalangin? Saan nakasulat yun? Kapatid na Diyan. Siguro basahin natin, Kapitulo 6 ng Mateo. Mateo 6, tingnan natin. Mag-share ulit tayo. Kasi yung nanalangin pasigaw kanina, nakatatlong ama eh. Ama! Ama! So, ganun siya. Pobre, di ba? Paghiganti mo kami, Ama! Yan. Nabasahin natin sa Mateo Kapitulo 6. Yan. Ano pinagbabawal pagdating sa panalangin? Ito. Binibira nilang Katoliko pero sila naman pala ay paulit-ulit din. When you pray, ayan, sabi niya, when you pray, nakikita nyo ba? Maliit yata. Yeah. Laki-lakihan natin. Ayan. Malaki na. Yeah. Okay. When you pray, don't be like hypocrites. They like to stand in synagogue and on street corners to pray so that everyone can see them. I can guarantee this truth, that they will be their only reward. When you pray, go to your room and close the door. Pray privately to your Father who is with you. Your Father sees what you do in private. He will reward you. When you pray, don't rumble like heathens. Parang parang yung dinig niya na. Parang parang yung kapatid na Erning, narinig niyo na ba yun kapag kayo merong fight? Let's get ready to rumble! Parang gano'n eh. Di ba? Ayan, don't like to rumble like heathens who think they'll be heard if they talk a lot. Don't be like them. Your Father knows what you need. Ayan. Di ba? Ayan. Yan ang sinasabi dyan. Saka ang sabi sa panalangin,
ay maliwanag na pag kayo ang wika ay nananalangin, wag kayong maging paulit-ulit. Oo. Alam nyo, Yeah. may gumaya dun sa yung panalangin kanina. Mm. Yung Aha. yung sigaw ng yung ama. Mm. Meron ba? Napasobra. May gumaya, napasobra, sabi niya, "Ama, nalo." Nanalo na tuloy. Ayan. Di ba? Masaya yung ating pag-uusap di ba? Alam nyo, magandang makita rin ng mga kapatid niya. Hanapin natin yung sinasabi kanina na na yung ating hinahanap. Ha? Ano yung wag repetitious, di ba? Mm. Yeah. Yun sabi nga, when you pray, don't be repetitious. Nasa Mateo din, tutuloy lang natin ang basa nun eh. Sa 6:7 yata, yun, sa 6:7. Ayan, nasa Mateo 6:7 yun, kapatid na Erning. Sa 7. Ayan. When you pray, use not vain repetitions. Ayun. Sige, magandang natin to i-share. Maganda kasi yung sineshare namin sa inyo kung ano yung talata para mabasa rin ninyo eh. Dahil yan ang ating protocol dito sa programang ito eh. Pag-aaral. Diba? Ayan Ayan iba't ibang salin. But when you pray, use not vain repetitions as heathen do. And in praying, use not vain repetition. And when you pray, do not use meaningless repetition. Yung repetition, katulad yan, meaningless yung pinagsasasabi ng ministrong yung brother Erning eh. At kapatid na Henry, paulit-ulitin mo yung ama. Sige nga, tawagin mo ang tatay mo ng paganyan pag hindi binatukan ka eh. Yeah, sa Diyos pa kaya? Oo. Ang totoo bago pa tayo humingi sa Diyos, ay alam na niya kung anong ating kailangan, kapatid na Jeriel eh. Tapos sisigawan mo siya. Exactly. Nako, kung ang Diyos ay hindi mapagpahinuhod, may batok na itong nanalangin na yan eh. Diba? Kaya ayan pa isa hindi mo ba alam na sa kamunduhan ngayon nare-record ang marami mong sinasabi? Ngayon, kung hindi ka naman tatanggap ng pagkakamali, wag mo nang i-record. Kami dito, kahit naka-record, pag sinabing mali ang sinabi namin, at nakita namin talagang mali, tanggap natin yun. We accept it. Ngayon, pag sinabihan kami, wag na yung ganito, wag na yung ganyan. We are trying to avoid it, di ba? Minsan kasi as people, meron tayong tinatawag na bugso ng ating damdamin. Bugso ng damdamin. Kaya pamisa-bisa pero we say sorry. Sorry po kung may nagkaganon kami. Ngayon, doon sa mga tinuruan ko, ako yung ministro pa dyan, sorry po. Yung mga nabuli ko nung araw, kung meron mang nabuli, napagalitan, sorry, nagsosorry ako sa inyo. Kasi, nung mga pagkakataong yun, hindi ko pa naiintindihan ng maraming bagay. Ngayon, siguro at saka, pasensya na rin kayo sapagkat binuli ho kami. Pasa-pasa lang yan parang bola. Totoo yan. Ikaw, Henry, ano ang masasabi mo tungkol dyan? Pasa-pasa na yung bully na yan. Si Henry, ano kaya ang masasabi mo? Henry. Ayan lang yan eh. Kasi napakahalaga na maunawaan ninyo, ang tao pwedeng magbago. Kami po ni kapatid ni Erning, binabago namin yung aming demeanor. We're trying to be, sabi nga, kung sino kami talaga batay sa pananampalatayang dapat mataglay. Hindi namin ipinananalangin si chairman ng masama. Actually, ang panalangin namin para sa kanya, tulungan siya sa kanyang mga pagpapasya para doon sa pagtuturo niya. Pinupuna lang namin yung mga pagtuturo na alam naming wala sa Biblia. Katulad ng talaan. Wala sa Biblia yan. Alisin mo na rin yan. Yung black voting. Wala sa Biblia yan. Yung sinasabi niyong nasa Biblia yan, hindi naman yun ang pinag-uusapan dyan eh. Okay? Inisa-isa na rin yan eh. Ang iglesia dapat magkaisa. Pero inisa-isa na rin ng mga apostol, kapatid na Erning, kung saan dapat magkaisa ang iglesia. Anong talata po yun? Doon sa pananampalataya. Efeso 4:4. Yeah. Di ba? Gusto ba natin i-share pa muna natin? I-share na natin bago natin tayo manalangin. I-share natin yan bago tayo manalangin. Ito.
Epeso 4:4. Basahin natin yung Epeso 4:4. Yan. Tingnan natin kung makukuha natin. Hindi. Iba to eh. Yan ba yan? Tama ba yan? Pag-learning? Yeah. Read the full chapter. Yan, basahin natin yan sa ano. Ano po ang hinahanap natin? Saan tayo dapat magkaisa? Ayan. There is one body and one spirit. In the same way, you were called to share one hope. There is one Lord. Ayan ang kaisa, no? One faith, one baptism, one God and Father of all, who is over everything, through everything, and in everything. Yan ang kaisahan na sinasabi dyan. Ulitin natin. Sabi dyan, be humble and gentle in every way. Be patient with each other and lovingly accept each other. Through peace that ties you together. Do your best to maintain the unity. Ayan, that the Spirit gives. Ang ibinigay ng Espiritu sa atin o ng Diyos sa atin na pagkakaisa, ayan, inisa-isa sa 4. One body. Hindi yan ba, actually, yung body na ano na natin yan, hindi yan church. Yan yung Ecclesia. Dia, okay? Isang grupo, ayan yung grupo ng mananampalataya, so called out ones. Isa lang yon. One spirit. Isang espiritu dapat meron tayo. Ano pa? One hope. Isa lang ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin, rapture. Okay? Hindi pag-uhukom. Ayaw natin doon. Sa rapture tayo. Sapagkat doon tayo sasalubong sa ating Panginoon. One Lord. Sino yung Lord na tinutukoy dyan, kapatid na Erning? Ang Panginoong Yahushua. Isa lang ang Lord natin na tao, si Yahushua. Yeah. One faith. Isa lang ang pananampalataya natin. One baptism. Isa lang ang paraan ng pagbabautismo. One God. Ayun. God. Kaya monotheism tayo. Okay? Na ang God ay ang Father. Na ang name ng God na Father natin ay Yahuwah. Tama. Ayan. Yan ang kaisahan na itinuturo sa atin. Hindi kasama dyan yung isang boto. Wala niyan. Pag sinama mo yung isang boto, black voting, isama mo na lahat yung kaisahan. Total, sabi mo, sa lahat ng bagay, magkaisa kayo. O di pati sa kakainin nyo. O pati damit ninyo. Kung sasamba kayo, isa lang. Isang kulay lang. O kung bibili ka sa sakyan, magiging para ka komunista. Yun ang kinopya ni Karl Marx eh. Oo, yung communism. Naging komunista tuloy. Pero yung nasa taas, yun na nag-i-enjoy. Yung nasa baba, pare-pareho. O di ba ganyan din sa iglesia? Yung nasa taas, iba. Yung nasa baba, pare-pareho. Alam nyo kung bakit walang kaisahan doon sa ibang mga bagay? Oo. Like halimbawa, pare-pareho ng gupit. Ang makikinabang no, maraming mga barbero, di ba? Yeah, tama. Pero tama. hindi katulad sa black voting, isa lang. Isa lang ang lalapitan ng mga politiko. Yeah. Yung tinatawag na yung may final say. Yes. Tama yun. Pag sa mga halimbawa, sa nagkaisa kayo ng gupit, okay sabihin sa ito litrato, ito yung lang ang gupit natin ha. Oo. Marami silang pwedeng puntahang mga barbero. Exactly. Marami. Pag sinabing pare-pareho tayo ng damit, gaya ng mga, let's say, mga Amish, di ba? Marami silang pwedeng bilan ng damit na gano'n ng estilo. Pag sinabing, ang kotse natin, pare-pareho Toyota Corolla. Maraming dealership na pwedeng ano. Makikinabang doon. Pero ano yung kaisahan na isa lang ang magdi-decide? Ayan. Isa lang ang lalapitan. Oo. Siya lang ang Kailangan makikinabang. Eleksyon. Kaya nga yung yung mga nilapitang iba na nasa baba, na nahuli, o tiwalag. Di ba? Oo, yung mga nag-underground na sila daw di umano ay inutusan ng pamamahala. Yeah. Kita mo na. Saka ano ba ibibigay niyan sa kaligtasan? Pakikipagkaisa sa'yo? Hindi naman yan ang kaisahan tinuro ng Biblia. Binasa na namin sa inyo kanina. Yung kaisahan, inisa-isa rin kung saan tayo magkakaisa. Di ba? Hindi kasama yan dyan. Hindi kasama yung isang tao. Sapagkat ang isang taong kinikilala nilang tagapamahalang pangkalahatan
Hindi naman siya tumubos sa kasalanan natin eh. Hindi Hindi. siyang tagapamagitan natin sa Diyos. Eh ang sabi niya, sabi nila, kiniklaim nila, na siya daw ang perfecter ng ating pananampalataya. Anong perfecter? Inagaw na naman yung titulong yan sa ating Panginoong Yahushua eh. Ayon kay Pablo, ang perfecter ng ating faith ay ang Panginoong Yahushua. Eh, Wala nang iba. Eh, ito mga aagaw kasi ito mga ito eh. Ba't tayo kasi ibalik doon sa talagang may-ari? Di ho ba? Isipin mo yan, perfecter ng faith nila. Nakasulat pa sa internet yan. Mm. Di ba? Di ba? Nakasulat sa internet yan. Pinaskill nila. Dinaskil nila yan. Yeah. Kaya Ben, balik tayo dun sa tema natin, ano, yung black voting sana ay ating ipinapanalangin na sana ay kasi ayan na i-form ng bullying po. Maalis na po yan. At itong huwag kayong magpabuli, mga miyembro, mga ministro, mga kamanggagawa natin dati dyan, by giwisip na kayo. Panahon na para kayo tumigil na dyan sa paalipin dyan sa isang tao na yan. 'Di ba? Ang tawag nga sa atin eh, ng ibang mga tao para kayong mga useful idiot. Para kayong mga kung hangga't kayo malakas at pinakikinabangan, okay kayo. Pero pagka kayo ay wala ng lakas at may edad na, talos hindi na makakapag-teksto, wala na kayo. Patitiran na lang kayo kung saan-saan doon. Pero sila ang talagang nag-enjoy ng lavish lifestyle. Kapatid na Jeriel, yung mga lalo. Di ba? Tama. Alam niyo, sabi nga kung gusto nilang basahin do sa Hebreo 12:2, yun nakalagay, let us keep our eyes fixed on Yahushua, on whom our faith depends from beginning to end. Sa ibang salin, the perfecter of our faith. Our faith. Yeah. Ayan. Yahushua lang. Hebreo 12:2. Basahin ninyo yan. Napakagandang mga talata niyan. Pagka inyo pong binabasa Biblia, makikita ninyo yung nakita namin. Pero kung makikinig lang kayo dyan sa mga ministro at paiiyakin lang kayo ng ama, aba, Yan ang kung tawagin natin sa kay Steve Hanna sa model ng bike, yung kulto, no? Yan ang kung tawagin natin ay emotional control. Oo. Nako. At saka talagang tinatawagan ng emosyon, Ama! Hanggat hindi sumasagot at hindi umiiyak yung mga miyembro. Sabi hindi tumitigil ito. Mukhang pupunti yata umiiyak ha. Ama! Pangalawang ama na. Nadadagdagan. Kaya umiyak na yung mga member eh. O umiyak na yung mga member. Dinagdagan pa rin niya. Ama! Ipaghiganti mo. Sa sakit ng tenga. Oo. Hindi ba ibig lang sabihin? Kaya natin binabanggit ito sapagkat sila'y kanilang tinutulig sa mga Katoliko pag nagro-rosaryo. Sapagkat pag nagro-rosaryo mga Katoliko, paulit-ulit yung ama namin, 10 ama namin, 10 Aba Ginoong Maria, 10 Gloria Patri, kung ano-ano pang mga, yung kanilang pinupuna, nasa kanila rin, ginagawa rin nila. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoong Yahushua doon sa Kapitulo 23 ng Mateo, pwede kayong makinig sa mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseyo, magaling sila sa kautusan ni Moises, sa mga kautusan ng mga propeta, pero wag niyong gagayahin. Bakit? Sapagkat ang kanilang itinuturoy hindi nila ibinubuhay. Walang naiwan sa igalang ang magulang, tinuturo nila dyan sa iglesia ni chairman, pero siya ba gumalang? Hindi. Kaya makinig pero wag gayahin. O, di ba? Yeah, kasi minsan yung sinasabi, tama naman eh, di ba? No. Nagawa ba? Yung mali, dapat na maintindihan natin kung ano yung maling sinasabi. At wag nating gayan. Kaya nga, mag-usisa tayo, mga kaibigan. Okay. Bueno, tayo po'y nagpapasalamat na muli at tayo umabot ng 1 oras at 19 na minuto. At kami nag-aanyaya po sa inyo na dumalo po sana kayo sa ating mga pagsamba sa Sabado at Linggo at sa mga darating pa kung loloobin ng Panginoon Diyos na mga araw ng ating podcast. Hanggang diyan po, tayo manalangin, kapatid. Ama naming Yahuwah, salamat po ng marami sa muling pagkakataong ibinigay mo na makapag-usap-usap kami at makapagbasa ng iyong mga salita na maggagabay sa amin upang gawin ang nararapat sa paningin mo. Amen. Ipinananalangin namin sa iyo, Ama, ang lahat ng mga pinuno ng mga bansa, mga politiko,
yung mga nangunguna sa bawat bansa, anumang sangay ng gobyerno sila naroroon. Tulungan mo sila na tigilan ng pag-aaway-away at pagkakampi-kampi, kundi magkaisa para sa mamamayan sapagkat yun ang layunin mo sa paglalagay sa kanila. Paspasan mo rin ang mga nangunguna sa mga relihiyon ng tao ngayon. Tulungan mo po sana na ang maituro, yayamang nais nilang maituro at maparating sa mga tao ang iyong mga salita. Ituro nila ang iyong mga salita ng nararapat, hindi para sa sarili po na kapakinabangan. Tulungan mo rin kami na kung kami naman yung nagkakamali, ipakita mo sa amin yung tama naming bigkasin at sabihin at basahin upang ang tao'y makinabang. Ama, tulungan mo po ang lahat ng iyong mga nilalang. Nais mo na ang bawat tao na nilalang mo ay makarating sa iyong piling, mga ligtas na lahat. Gaano man ang kanilang naging pagkukulang, po pwede mo silang patawarin kung magbabago. Kaya po tulungan mo kaming lahat na magbago ng aming mga ginagawa na masama ay maging mabuti at ang maling kaisipan ay maging tama, ang maling pananampalataya ay masunod ang tamang paniniwala at pananampalataya na nakabatay sa iyong mga salita. Sumasampalataya kami, Ama, na dininig mo ang aming panalangin at babasbasan mong palagi ang programang ito at ang mga nakikinig at mga sumusubaybay sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay, bueno, salamat po at hanggang sa muli, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, at sa night. ating mga tagapakinig. Good night.